Ang inyo pong nakikita sa ngayon ay isa pong solar system calculation na akin pong ginawa at marami na po tayong nadagdag dyan. No? Magbibigay ako ng sample mamaya at ipakita ko po sa inyo isa-isa kung ano yung ating magagawa dito at kung paano natin kumpitin yung ating solar system. Ngayon, ganun pa rin, ito yung ating device list, tapos may wattage dyan, tapos meron din tayo ditong battery life calculation, kung ilang oras natin magagamit yung battery, at nag-add na rin ako dito ng sa aircon horsepower, and then yung sa BTU, ito yung pinakabago ngayon. Tapos dito sa baba, meron tayong computation din dito, yung formula. Makukuha natin kung ilang ampere yung ating mga gamit na gagamitin per device. Tapos yung total watts, makukuha din natin. Tapos dito, meron tayong connection ng ating battery na parallel mode at meron din tayong series mode. At syempre, ang ating pong charge current ay automatic na pong magto-total dito. Ganun din dito sa series mode. At ito pa yung isang dinagdag ko, yung tatlong usage hours natin. No? Ayan po. Tapos, isa rin sa dinagdag ko, itong ating computation doon sa ating actual usage consumption or yung cost per day. Like for example, no, ito, at cost per month at saka cost per year para ma-compute natin kung ang ating po bang system overall expenses ay atin pong mababawi kung ilang taon. Nakalagay na rin po dyan at mamaya i-explain ko po sa inyo kung paano yan. Tapos ito yung pinakabagong naidagdag ko, yung battery series parallel groupings mode. Ito po ay sa ampere hour. Ayan po. At yung sa baba naman ay sa milliampere hour. Dalawa po. Tapos kung mapapansin nyo, meron akong mga inad dito na yung format, no? Yung mga command. Mamaya i-explain ko po sa inyo yan. Tapos yun nga, meron din tayo ditong equipment list. Andyan lahat. At yung sample ko na to ay kung magustuhan nyo, pwede nyo sundan. Pwede nyo po itong gawin. Kasi ito po ay kompleto na. Meron na akong inverter dyan. Tapos battery, solar panel, pati yung mga safety devices, no? Yung mga breaker natin dyan, at saka yung sa mga railings. Meron na rin dyan, kompleto na, pati yung wire. Ang kailangan nyo na lang po dito ay mag-install. Okay, balik tayo dito. Meron na rin ako dito, yung dati pa rin, yung solar panel, parallel mode. Tapos yung solar panel, series mode. And then, dito, ito po, yung dinagdag ko dito, sa part na to, ito po yung ginagamit ko kung meron kayong actual bill. Like for example, meron kayong billing na na-receive sa Meralco. Dito ko po kukumpitin yon para isize natin yung ating solar system kung ano ba yung applicable sa inyo. At dito naman, ginagamit ko po ito kapag wala kayong billing na binigay at magbe-base lang tayo dito sa ating mga devices. Yan. Mamaya explain ko po sa inyo yan at bibigyan ko kayo ng sample. Tapos dito, mayroon din po tayo ditong computation about sa breaker rules, no? I-explain ko din po sa inyo yan. And then, may inad ako dito about dun sa ating solar connection, which is, ito po ay solar panel series parallel groupings mode. I-explain ko din po ito sa inyo. Tapos, yun pa rin, yung ating time, at saka yung time standard computation. Mamaya, explain ko rin sa inyo yan. Pero bago yun, kung nakikita nyo itong pinagagawa ko rito na may mga ganyan-ganyan, yan po ay akin pong pinormat. Yung mga command po yan, like for example, dito tayo sa ating equipment list. Pag clinic ko po ito, ginagamit ko po ito kapag, halimbawa, ito po ay Xenon ko, no? Bigyan ko kayo ng example. Pagka ito po ay naka-zoom, hindi ko makita kasi yung iba at ayaw ko nang mag-scroll. Lagay ko sa 150. Ayan, malaki na siya. Ngayon, gusto ko pumunta dun sa equipment list. Click ko lang to. At nandito na ako sa ating equipment list, no? Ayan na siya. Pag nandito naman ako sa equipment list at gusto kong puntahan yung device list, nandito na siya, nilagay ko. Device list, andito na uli ako sa device list. Ngayon, kung gusto ko puntahan yung link, no? Yung equipment link natin, click ko lang to. At dadali na ako sa equipment list. Ayan. So, from here, equipment links list, puntahan ko yung sa ating PB group.
click ko lang yan at nandito na ako sa ating solar panel series parallel groupings. So from here, meron din ako ditong panel. Click ko lang yan. Ayan na. So ibig sabihin, ito po ang ginawa ko na to ay para mabilis ko ma-access yung aking dapat puntahan. Ngayon, babalik ko lang dun sa dati, no? 100%. Okay, so nandito na tayo sa ating pinaka-default at puntahan lang natin yung ating device kasi wala tayo sa dulo. Yung ating device ay nandito. Pwede tayo mag-click dito. Device. Ayun. So, nandito na tayo sa ating device list. Yung kaninang view natin kanina, no? Na nakikita. At ang kagandahan nitong ating ginawa na na format ay pwede nating i-discuss dito sa ating kliyente para mas maintindihan nila kung ano yung mga pinaggagastusan nila at kung kailan nila mababawi. Okay, so yun. Proceed tayo, no? Magbibigay ako ng example. Dito po ay may nilagay na ako na mga value. Pero kayo po bahala kung anong gusto nyo ilagay. Yan. Tanggalin ko lang. Kunyari, magbigay ako dito 12 volts. Yan. Tapos 50. Sorry. Ito yung kagandahan dito na kasi ito nakaprotect kahit na magkamali kayo rito. Yung mga importanteng data dito hindi mabubura. Pag ito dinelete natin, hindi nyo madidelete yan. Ang madidelete nyo lang dyan yung naka-green. Ito. Maliban yan, wala na po. So, 12 volts. Tapos 250. Magbibigay ako ng sample sa inyo, no? Mabilisan lang. Pero itong sample na to ay pwede nyo pong gamitin or i-apply dun sa system nyo kung gusto nyo po. Okay. So, dito muna tayo. May gamit akong ref. Ang ref ko po is 300 watts. Dito yun sa ating mga device list. At yun nga, no? Nakalimutan ko sabihin. Meron tayong sa aircon horsepower dito na calculation kung halimbawa hindi nyo alam. Like for example, yung 1 horsepower. Ilang watts po ba yan? Dito tayo sa ating horsepower. 1 horsepower daw. Ilang watts? Ayun, ang ating 1 horsepower ay mayroon tayong 746 watts. At the same time, nakuha na natin yung pinaka-BTU na ating computation, no? Which is 2,545. Okay, so ang akin palang aircon na 1 horsepower ay 746 watts. Ayan. So, subukan natin yung 2 horsepower. Ito. 2 horsepower. Anong watts ba yan? 2 horsepower. 2. Ayun. Yung wattage pala ng 2 horsepower ay 1,492 watts. Paano naman yung 0.75 horsepower? Ito. Subukan natin. 0.75 horsepower equals. Ayun. Yung wattage pala niyan ay 559.5 watts. Okay. So, balikan ko lang yung ating sa 1 horsepower. No? 1 horsepower. Kukunin natin yung BTU. Yung tinatawag na BTU. Okay. From BTU, kukunin natin yung wattage niya. No? Like for example, ito nakuha na natin yung BTU, which is 2,545 BTU. Lagay ko dito, 2,545. Kaya naman may nakuha tayong wattage na 746, which is parehas lang sila dito. Like for example, yung 2,000 BTU. Ilang watts po ba yung 2,000 BTU? Na aircon. Ayan, ang wattage pala niya is 3,500 watts po. Tapos dito naman sa ating kung paano kumuha ng ampere, madali lang naman. Ito kasi ginawa ko talaga yung format na to para sa beginner. At inaamin ko na isa akong beginner at nagtiyaga ako na aralin. Kaya naman gumawa ako ng format na ganito para hindi ko makalimutan. Okay, so dito bibigyan ko kayo ng example. Yung ating rated load watts is, sabihin na natin 1,000 watts. Tapos, ang ating volts ay 220. Dito makukuha natin kung ilang ampere yan. So, ibig sabihin, yung ating ampere dyan ay 4.5 ampere. So, dito naman sa baba, makukuha natin yung wattage, no? Kung ang inyong devices ay hindi makuha yung wattage, dito nyo makukuha. Like, for example, ang ampere natin is 5 ampere. Tapos, yung volts niya is, sabihin natin, 220. Yan, 220. Ayan, 1,100 watts pala yung kanyang wattage sa 5 ampere na may 220 volts. Kung duda pa rin kayo, ay sundan natin to, no? Yung ginawa natin dito. Ang sabi dito, total ampere is 4.545. Sige, lagyan natin. 4.545. Tapos 220. Ayun, lumabas na agad. 1,000 watts at 1,000 watts. Yung ampere, 4.5 at saka ganun din dito. So, ganun lang kabilis ang ating
ginagawang computation dito. And then, proceed na tayo dito sa ating, ito po ay demo ko lang, no? Demo na may, tawag dito, na may cost. Kasi pwede nyo po itong i-apply sa inyo. Okay, so, ito na tayo. Ang pag-size po ng isang solar system, kailangan po natin yung ating mga devices na gagamitin. Ay atin pong summarize, lalo na yung mga magbibigat kumain ng kuryente like yung aircon at saka yung ref. Actually, hindi gaano eh. Pero sinama ko na rin dyan para mayroon lang tayong example. Okay, so dun sa ating ref at saka aircon na 1 horsepower ay nakakuha tayo ng overall total power na 1,046. I-add lang po natin yung 746 tapos 300. Kaya naman nakakuha tayo ng 1,046. Pero kung gusto nyo mag-add dyan, walang problema. Like for example, sa charger, meron tayong 15 watts. Ayan po, nag-add siya dito. Maging 1,061. Okay, so sana ay malinaw. And then, ang next na gagawin nyo po ay i-multiply nyo po ito sa usage hours. Iyon. So, meron tayo ditong standard usage hours. Actually, nilagay ko yan dyan, usage hours evening time. Mamaya explain ko po sa inyo kung bakit. So, meron tayong standard usage hours. Saan ko po ba nakuha yung standard usage hours na yan? Or saan natin kukunin? Andito, meron tayong computation dito. Kagaya ng sabi ko kanina na time standard computation. Sabi dito, in one day, how many hours? In one day, how many hours? So, sa isang araw, meron tayong 24 hours. Tapos, of course, yun nga, meron tayong sleep time. Ang pinaka-standard po na sleep time natin, or usually, is 8 hours. Ayan, kaya nakuha natin dito yung standard time computation na 16 hours. Madali lang naman po yan, 24 minus 8 equals 16. Okay, so, ngayon alam na natin na nakuha na natin yung ating standard time hours. Dito tayo, balik tayo dito sa ating usage hours. So, ibig sabihin ng standard time natin dito ay 16 hours. Lalagay ko dito sa ating data, 16 hours. Yan, yung ating mga gamit na to ay gagamitin natin a day, considered as 16 hours. At nakakuha tayo ng power consumption a day, yan na 16,736 watts. Yun pala yung ating power consumption a day kapag ginamit natin itong mga gamit na to. Ngayon, ang next na gawin nyo po dyan ay, syempre, kukunin nyo po kung anong battery ang nararapat dito sa ating power consumption a day. Okay? May nalagay na ako dito. Ang gagamitin ko ay 12 volts. Kayo na pong bahala kung gusto nyo 12 volts or yung sa capacity. Kayo na pong bahala. Ang gagamitin ko po dito sa ngayon ay 250 EH. Pwede kayong gumamit ng 100, 150, 300. Kayo pong bahala. Okay, subukan natin yung isang battery. So, dun sa isang battery ay nakakuha tayo na may capacity na 250 EH. Nakakuha tayo ng 3,000 watts. At the same time, lumabas na rin yung charge current na dito. Ngayon, dun sa battery, lagi mo sinasabi sa aking vlog, meron pa tayong battery rolls. Sabi dito, battery capacity at least 50% above sa total power consumption natin a day. Yan nga, ang ating power consumption a day ay nandito na 16,736 watts. At ang kalahati po niyan ay 8,368. Kung kayo po ay nagtitipid, ito po yung inyong susundan. At least, no, mapantayan natin or malagpasan. Hindi tayo pwedeng bumaba. Kasi kung pababa tayo dito sa ating total, dun sa kabuuang power consumption natin na ang kalahati niya is 8,368 based dun sa ating battery rolls, ay kawawa yung ating battery. Lagi siyang lowbat, no? Okay? So, kulang siya. Kahit na dito sa ating battery rolls na kung saan ay tayo po ay nagtitipid, kulang, no? Hindi siya sasapat. Dagdagan ko ng isa pa, gawin ko ng dalawa. Doon sa dalawa, kulang pa rin. 6,000 watts lang yung nakuha natin sa dalawang battery na may capacity na 250 EH. Mapa-series mode man yan, mapa-parallel mode, parehas lang po. Ayan. Pero mamaya dito sa ating battery series parallel groupings mode ay iba. I-explain ko po sa inyo. So, lang, dagdagan natin ng 3. Ayan. Doon sa 3 battery, ay nalagpasan na natin yung ating power consumption a day. Half ng power consumption natin a day na 8,368. Kung isipin nyo po, ay pwede na yan, yung inyong battery, 3 battery. Pero ang magagawa nyo po dito ay 12 volt system. Kasi 3 battery. Alanganin siya sa 24 volt system.
Okay? So, kung habulin nyo to, yung inyong power consumption a day, mag-add pa kayo ng battery. Dagdagan ko pa ng isa, gawin ko ng 4. So, dun sa 4 na battery, ay nakakuha tayo ng 12,000 watts. Which is, yun nga, malapit na siya dito sa ating power consumption a day. Kung may budget pa rin kayo, pwede nyo pong dagdagan yan. Pwedeng gawing 8 na. Todo na natin. Ayun, doon sa 8, nakakuha tayo ng 24,000 watts. Lagpas-lagpas na. At, meron pa tayo dito isang usage hours, no? Ang gagawin ko dito ay 24 hours. Ayun. So, ibig sabihin, yung 8 battery dito sa ating mga gamit ay pwede na nating magamit off-grid. Hindi na tayo aasas sa kuryente ng Meralco. Pwede na siyang i-detach talaga. Mag-set up kayo ng pang off-grid na. Hindi na kayo aasa doon. Ayun. Pag 8 battery. Ngayon, kung talagang kapos na kapos yung budget nyo, ito, meron tayo ditong pinakamaliit na 8 hours. Hinati ko lang po kasi yung sa 24 hours na yan, no? Yung 16 sa 8. And actually, na-realize ko habang ginagawa ko yung mga computation ko, yung 16 hours talaga yung pinaka-standard na dito magpa-function yung ating battery. Kasi ito yung time na gabi, yung 16 hours na yan. Explain ko po sa inyo kung bakit. Punta tayo dito sa ating clock. Okay, so sa hapon, no? Ang ating araw ay sipin natin na, example, lulubog siya ng alas 4 or alas 5. Ayan. Bilangin natin kung ilang hours siya hanggang mag-umaga na. So, alas 5 ng hapon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito, madaling araw na to. Alas 4, madaling araw na. 12, 13, 14, 15. Ito, umaga na. 16. Dito, sisikat na yung araw, actually. No? Kaya naman, dito sa ating 16 hours na to, dito talaga bugbog yung ating battery na working siya kasi wala siyang araw. Ang ating solar panel kasi ay gagana lang kapag may araw. At ang gagamitin natin dyan na system is hybrid system, which is pag may araw, yung ating battery ay charging sa araw, yung daytime. No? At ito naman, yun nga, yung ating usage hours daytime ay ito na yung 8 hours. No? So, pinaka matipid, low budget na talaga yan. Okay, so dito tayo. Ang gagamitin lang natin is yung standard na 16 hours. Kaya naman, gagawin ko lang 4 to. Pero kung may budget kayo, itodo nyo na, gawin nyo ng 8. Ayan. Next, ang gagawin natin dito ay kukunin natin yung solar panel. No? Ilang solar panel po ba ang ating mauubos dyan sa ating power consumption a day na 16,736. At yun nga, naglagay na ako dito para hindi ako mahirapan. Ito yung gamit ko kasi sa bahay. At yung battery, ganun din. Meron akong ampere na 13.81. Tapos yung VOC ko ay 52 volts, 0.07. Ayan. Ayan po, 52 volts, 0.07. Tapos may rated watts siya na 590 watts. Dito po sa panel, marami po tayong factor na dapat i-consider at panoorin nyo na lang yung ating previous video kung paano. Doon sa ating mga factor ay nilist ko na overall factor 20%. So, sa isang panel ay na may rated watts na 590 watts ay nakakuha lang tayo ng 472 watts dahil dun sa ating list factor kasi hindi naman siya magbibigay talaga yan 590 watts. Ngayon, ang next na gagawin natin sa panel na to, ilang generation charge na ba yan, yung energy na mag-generate ng isang panel sa loob ng isang araw. Ayun. So, alam naman natin na ang ating solar panel ay nag-generate lang kapag may araw. So, kaya naman, kukunin natin dito yung ating sun window hours. Ang lalagay ko na lang dito ay standard hours, no? Na 8 hours. So, depende po sa inyong lugar kung anong oras sisikat yung araw at kung anong oras lulubog. So, kayo na pong bahala. Pero ang gagawin ko dito ay standard lang. So, ibig sabihin dun sa isang panel na may rated watts na 590 at meron tayong sun window hours na 8 hours ay nakapag-generate siya ng energy ng 3,776 a day. So, yan pala yung generation ng isang panel na may rated watts na 590 watts. So, alin po ba yung ating babasihan ng ating panel? Lagi niyo pong tandaan, ang ating pong babasihan ng ating panel ay itong ating power consumption a day. Ayan po. Which is, based dun sa ating mga device ay meron tayong power consumption a day na 16,736.
So, kulang yung ating isang panel, no? Mapa-series parallel man yan, meron ako ditong ginawa. Pero dito sa solar panel series parallel groupings mode ay iba. So, dagdagan natin yung ating panel, gawin natin yung dalawa. Doon sa dalawa, meron tayong 7,552, which is hindi pa rin sapat based doon sa ating power consumption a day. Gawin kong tatlo, hindi pa rin siya sapat. 11,000 lang. Gawin kong apat. Doon sa apat, at yun nga, 15,104. Malapit na siya dito sa ating power consumption a day. Pero, dadagdagan pa rin natin yan. Gawin natin 5. Ayun. So, doon sa 5 panel natin, na may rated watts na 590 watts, ay nakakuha tayo ng 18,880 watts, which is pasok na tayo dito sa power consumption a day. Ayan po. Mas maganda, mas maraming panel. Kasi kung konti, paano na lang kung makulimlim. So, konti lang yung kanyang harvest, no? Ayan, so, halos kompleto na yung ating system based dun sa ating mga device at sa ating power consumption a day. Meron tayong 4 na battery. Meron tayong 5 panel. Ayun. So, dito sa setup na to, magkano ba ating magagastos? Pero bago yan, ay i-explain ko po muna sa inyo dito yung mga iba na ating topic. Like for example, dito muna tayo sa ating battery life calculation. Ang gagamitin natin dito ay 4 na battery na may capacity siya na 250 Ah. At ang system po natin dito, pag 4 na battery, pwede po tayo ditong 24 volt system or 48 volts system. At dito natin kukumpitin yan sa ating battery series parallel groupings mode. Magbibigay lang ako ng example. Yung ating battery quantity in series, kukunin natin dito yung ating system volts. Asan po ba yung system volts? Ito yung ating system volts. Okay? So, isang battery na 12 volts, may rated capacity siya, or ang kanyang capacity ay 250. Ayan. So, dito makikita nyo na agad yung system volts natin. 12 volts, no? Ang sabi ko, kukunin natin yung system volts nito. It's either 24 or 48 volts. Subukan natin yung 24 volts. Mag-a-add ako dito ng battery na isa pa. Gawin ko ng dalawa. Sabi dito, battery quantity in series. So, sa dalawa, pag sineries natin, nakakuha tayo ng 24 volts. Pag 4, nakakuha tayo ng 48 volts. Yan yung sa system natin. Diyan tayo magbe-base. So, doon muna tayo sa 24 volts. Dalawa lang. At hahabulin natin itong pinaka total watts niya. Ito, na 12,000. Ayan po, 12,000 watts. Okay. Lalagay lang ako dito. Isang series. Ayan. Ito po ay number to be parallel. Ibig sabihin, yung series na dalawang battery ay gagawa tayo ng isa pang series na battery at ipaparallel natin dyan. Okay. So, ang gagawin ko, sa isang series lang, wala pa tayong pinaparallel dyan, nakakuha tayo ng 6,000 watts. At ang kanyang overall battery quantity is 2. Which is, kung gagawin natin itong 2, same lang, 6,000 watts. Okay? So, balik tayo. 4. Balik tayo dito. And, habulin natin itong ating 12,000. No? So, ang gagawin ko dito, sa ating, hindi na tayo pwede mag-add dito kung 24 volts system lang ang ating susundan. Hindi na, maintain na yan. Dito tayo mag-add. So, gagawin ko, dalawang series, parallel. Another parallel. Ayun. At lumabas na dito yung ating overall battery quantity series, parallel, which is 4. At nagtali na sila doon. Ayan po. Kung gusto niyo naman na 48 volt system, madali lang. Dagdagan niyo lang yung series nyo. Gawin yung 3. Kulang, no? Sa 3, kulang. Gawin yung 4. Ayan, nakuha na natin yung ating system volts, 48 volts. So, hindi na tayo magdadagdag yan sa series. Dito tayo magdadagdag kung ilan yung ipaparallel natin yan sa series na yan. Ayan. So, subukan natin yung, ito sa dalawa, no? Na nakaparallel, nakakuha tayo ng 24,000 watts at ang kanyang battery quantity ay 8. Pag isa lang, kuha tayo ng 12,000 watts. Yun. Yun lang yung kaibahan. Kaya, napakaganda pala pag ang ating system ay mataas yung volts, no? Mas maganda siya. Okay? So, sige. Dito tayo sa ating battery life calculation. Subukan natin yung system na 48 volts.
Ito, 48 volts. At yun nga po pala, no? Lumabas na rin dito yung ating charge current, which is 62.5 ampere. Ayan po, 62. Pagka dinalawa ko po ito na parallel, ayan, yung kanyang charge current, 125. Ayan po. Tumaas kasi yung ating capacity, naging 500. Okay, so subukan natin yung isa. Dito tayo, 48 volts. At ang kanyang battery capacity ay ito, 250. Ilang hours lang ba natin magagamit yan? 250. Ngayon, magbe-base tayo sa ating nominal power load. At ang ating load ay ito, 1046. Based sa aking experience, yung aking ref pagka umaandar, nakikita ko sa inverter ko, 200 watts lang. At ang aircon ko naman na 1 horsepower, nakikita ko sa inverter ko is 600 watts lang. So, 800 watts yung ating ilalagay dito na nominal power load. 800 watts. Kaya naman dun sa 800 watts na ating nominal power load, actually itong ref ay talagang ano yan, may settings talaga siya na hindi naman continuous yung under. Unlike sa aircon na pag mali yung mga settings mo, nako, continuous yung under niyan ng ating compressor. Ayan. So, nakuha natin yung ating battery working hours na 10 hours. Actually, mababa na tong hours na to. Ayan po, 10.8 hours. Ngayon, kung halimbawa, dadagdagan natin tong ating apat na battery na parallel pa tayo ng isa pa na groupings, no? Gawin natin dalawa. So, dun sa dalawa, nakakuha tayo ng 24,000 watts at tumaas yung ating pinaka-capacity, naging 500. Kaya lang, yung battery natin dumami. At alam naman natin na yung ating battery napakamahal. Okay, so tingnan natin. Dito sa ating 250, babagawin natin, gagawin natin 500 kasi tumaas yung ating pinaka-capacity. Gawin natin 500. 500 each. Ayun, so malapit na siya, no? Pwede na yan sa pang 24 oras at pwede na rin yan sa pang off-grid na talaga. Ayun, ganun lang po yung ginagawa kong computation sa ating system. So, gagawin ko muna itong dalawa. 24 volts, pwede. It's either 24 or 48. Kayo pong bahala. At dito, pwede tayo magdagdag din. Dalawang battery. Kung gusto nyo habulin yung 24,000 watts, dagdagan nyo yung i-groupings nyo. Gawin natin tatlo. So, kulang. 18,000. Gawin natin apat. Yun. Meron pa rin tayong 8 battery na total, no? Parehas lang. Tapos dito naman, meron akong battery series parallel groupings mode para sa milliampere. Ayan po. Bigyan ko kayo ng sample. Meron akong battery na 3.2 volts. Okay. Yan yung mga LiPo4. At, isang battery na may 3.2 volts. Tapos yung milliamp niya, for example, is 1,500. 1,500 milliamp. Ngayon, dito tayo kukuha ng kagaya din dito sa ating ginawa ng una, yung 16 volts, no? Yung isang battery kung meron akong 3.2 volts at dito tayo magbabase sa 16 volts. Subukan natin kunin lang, kunyari, 12 volt system. Gawin kong dalawa yung ating battery na naka-series, 6.4. Gawin kong apat. Ayun. So, sa apat na battery, may nakuha tayong 16 volts na 12.8 volts. Ayan po. Okay. So, ilan ang ating ipaparallel dyan? So, depende, no, sa inyong requirement. Parallel natin ng dalawa. Ayan, tatlo. At lalabas naman dyan yung quantity overall ng ating battery na gagamitin. Yan, 12 pieces. Like for example, gawin natin, parallel natin ng 200 pieces. 200, no? 200 na parallel. Ilang pieces yung battery to? Wow, yung battery, 800 pieces at nakakuha tayo ng 3,840 watts. Ayun. Pwede rin yung gawin to kung ilang volts yung system. Dagdagan nyo lang pagka-series niya. Gawin yung, ano ba, kung gusto nyo 24, dagdagan nyo ng 4 pa, gawin nyo ng 8. Ayan, 25.6. Kung gusto nyo naman na 48 volts, dagdagan nyo ulit ng 8 na naka-series. Ayan. Ay, sorry, 8. 16 na, 16, sorry. Ayun, 51.2 volts. Ayan na siya. Ganun lang po, kadali, no? Balik natin dun sa 12 volts. Ngayon, may computation din ako dito kung halimbawa, may presyo na kayo kada isang battery dito.
andito nalagay ko price. Ilan yung price? Sabihin natin 50 pesos yung isa. Lalabas na yung total dito mismo. Ayun. Ibig sabihin yung ating battery na 800 pieces. Ayan po. 800 pieces. Kung ang halaga niya ay 50 pesos, ang kanyang total cost pala ay 40,000 pesos. Napakadali. Meron na rin tayong charge current dyan na lumabas. Ayun, so sana po ay malinaw. Okay, so proceed tayo dito sa ating energy, yung cost, no? Ito, kagaya ng nabanggit ko, ginagamit ko lang to kung mayroong nag-provide sa akin ng bill, dito ko kinocompute. Pero kung wala, dito ako nagbe-base sa ating computation. So, like for example, ang binigay lang sa atin ay yun nga, yung gamit niya na ref na 300 watts at saka aircon na 746 watts. At may overall total power siya na 1046. Dito tayo maglalagay. Ibig sabihin, yung kanyang power consumption a day ay nandito po. Power consumption a day, which is 16,736. Yan yung ating susundan. So, lalagay ko dito, power consumption a day. Dito po ay makukuha natin kung magkano yung average or estimated na binabayaran niya a day, or monthly, or a year. So, lalagay ko na dito, 16,736 watts. Ayan po, 16,736 watts. Yan yung kanyang pinaka-power consumption a day. At syempre, alamin niyo po kung ilan yung rated cost na binabayaran per kilowatt doon sa inyong area. Bibigyan ko lang kayo ng example doon sa aming probinsya. Ang rated cost per kilowatt po doon sa amin ay 12 pesos. 12 pesos? Ayan, 12 pesos. So, dito ay lumabas na yung kanyang amount cost per day based doon sa kanyang overall total power na may power consumption a day na 16,736, which is ang kanyang amount cost per day is 200.83 pesos, no? Ayan na, malinaw. Tapos yung kanyang monthly, pag ginamit niya to continuous, yung actual, meron pala siyang billing na 6,024.96. Wow, napakalaki. Kasi yung aircon talagang, ano yan, malakas kumain ng kuryente. At ang yung amount cost per year niya is 72,299. Okay? Ngayon, dito natin malalaman. Papakita ko po sa inyo kung magkano yung ginastos natin dito sa mga gamit na to. Meron tayong 4 na battery at 5 panel. Okay? Kung makikita niyo po dito, meron akong nilagay na calculate at automatic na po nalalabas dyan yung total ng ating system list. Pag kinalculate ko po yan, ayun na, lumabas na yung kayang total ng ating mga expenses, no? System overall expenses, which is 196,753.55. Ngayon dito, malalaman nyo kung ilang taon yung mababawi yan. Kasi ito yung babasihan natin, yung amount cost per year, estimated amount na inyong magastos, no? Based doon sa inyong power consumption. Okay, so ilang years ba natin mababawi yan? Of course, meron tayong 1 year at ito na nga yung kanyang total. 1 year, 72,299. Hindi pa natin nabawi. Sa loob ng 2 years, tingnan natin. Sa loob ng 2 years, hindi pa rin. Tingnan natin sa loob ng 3 years. Ayun. Ibig sabihin pala, yung ating system overall expenses ay mababawi natin sa loob ng less than 3 years, no? At ang kanyang total ay 2,168.95. So, ibig sabihin, nakatipid na kayo, nagkaroon pa kayo ng system at wala pa kayong sakit sa ulo. Ayan. Yan, titignan natin yung ating device list. I mean, yung ating total price. Ito po, yung ating total price ng ating system. Pag clinic ko po ito, dadalhin tayo dun sa ating total price. Ito na. Ayan po. Ayan. Kompleto na po ito. Meron na dyang installation charge. Kasi ang ating pong system ay 4,200 watts. So, 10 pesos po per watt yung sinilan dyan. Kaya meron tayong installation charge na 40,200. Tapos, dun sa probinsya namin, meron kasi tawag dito, yung forwarding company, tatawid pa ng dagat. Kaya naglagay ako dito ng 5,000. At sa online shipping naman, estimated lang to, naglagay ako ng 3,000. At ito na yung mga gamit na yan. Ilalagay ko po ito sa ating description, no? At nandiyan naman nakalagay lahat. Yan po. Balik tayo dun sa ating device list. Ayun. Okay, so
Dito, explain ko rin sa inyo, no? Pero bago ako dumako dito sa ating solar panel series parallel grouping mode, explain ko rin to dito sa inyo. Okay, i-assume natin na ito po ay ating actual bill na, no? I mean, yung pinaka-actual usage hours natin. Ito, pinaka-actual usage power consumption natin. 16,736 a day. So, ang gagawin ko po dito, i-multiply ko lang po ito sa 30 days. 1 month. Apo. At may ginawa na akong computation dito. Nag-convert na agad siya. At andito na siya. 502.8 kilowatts. Ibig sabihin, 16,736 times 30 equals 502.08 kilowatts. Automatic na po siya. Okay. So, i-assume natin na yun yung actual consumption mo at makukuha natin dito yung actual bill. Yung pinaka-actual bill. Pwede kong gawin yan. So, dito sa ating actual power consumption, kilowatts hour is 502.08 kilowatts. At ang monthly bill po natin, ayan, syempre, dito na tayo mag-base sa monthly bill na meron tayong 6,024.96. Actual bill, 6,024.96 pesos, no? There, ayun. Ayan guys, no? Nakuha natin yung rated cost per kilowatt hour na 12 pesos, which is nagtali po sila dito sa ating rated cost na ginawa natin computation na nauna. At the same time, yung average power consumption a day natin ay nakuha natin 16,736 at parehas lang po dito sa ating power consumption natin na ginawa kanina. At yung ating average load watts per hour ay nandito na rin, which is 1,046 at nagtali sila doon 1,046 watts. Wow. Ganun lang po kadali ang ating computation gamit itong ating Excel sheet na format para mapabilis yung ating computation sa ating solar. Okay, so magbibigay ako ng example pa dito sa ating solar panel series parallel groupings mode. Okay? Madali lang po ito. Kagaya lang din to sa ginawa natin dito kanina. Kasi dito sa ating, for example, yung ating inverter, no? Meron po yung specs, yung sa pinaka panel volts, yung panel natin, yung pinaka volts, no, na input, which is nakikita ko ay 500 volts lang ang kanyang maximum. Tingnan natin dito para sure. Copy ko lang to dito sa ating equipment test at punta tayo dun sa ating Google. Enter natin yung ating inverter na gagamitin na 4.2 kilowatts, 24 volts. At dito makikita nyo po yung specs. Ang kagandahan dito sa ating inverter na to, gagana siya kahit nawala yung battery. No? Smart battery charge design din siya to optimize battery life. At ito nga, inverter running without battery. Napakaganda. Yan yung gamit ko guys sa bahay. Kung napanood nyo yung ating video about dyan. So, click ko lang to. At ito na. Ito yung sinasabi ko na volts, no? Yung PVRA, yung series PVRA voltage range, which is pinakamababa niya 60 volts DC at yung maximum is 500 volts DC. Ito yung dito natin kukunin yun. Diyan. Tapos meron din siyang maximum PVRA power, which is 6,200 watts. Ayan po. At saka yung kanyang input voltage, yun nga, 24 volts DC. Ito yung pinaka-nominal na. Okay, balik tayo dito. So, ang ating panel na gagamitin, ayan po. Panel na gagamitin natin ay 5. Tingnan natin yung kanyang volts in series. So, dun sa 5 panel, meron tayong volts in series na 260 volts. Okay po yan. Pasok siya doon sa specs ng ating inverter, no? Kaya hindi na natin kailangan itong ating solar panel series parallel groupings mode. Pero bibigyan ko po kayo ng example. Okay? Like for example, ang ating panel ay naging 20. Naging 20 dito. Sample lang. 20 pieces na panel. Doon sa 20 pieces na panel, syempre tataas yung ating volts na naging 1,041.4 volts na. Ibig sabihin, itong ating 20 panels ay hindi pwede doon sa specs ng ating inverter kapag ating pong siniris ito. So, paano po ang ating gagawin? Dito na tayo. Ito na yung sagot sa ating katanungan na yan. 20 panels. Ngayon,
kukunin lang natin dito yung total volts in series. At least makakuha tayo ng less than 500 dito. Huwag tayong sumubra sa 500 volts. Lalagay ko lang yung ampere ng ating panel, which is 13. Ano ko na? 13 ampere. Round off ko na. Tapos yung volts niya is 52.7 volts. 52.7 volts. Tapos yung kanyang rated watts is 590 watts. Yung nga, dun sa ating specs ng inverter sa volts, yung maximum kukunin natin, dun sa isang panel, meron tayong 52.7 volts. Gawin nating 10 panels. 10? Yun. Dun sa 10 panels ay sumubra na tayo, no? Lagay lang muna ako dito ng isa. Para makita nyo yung quantity ng panel kung ilan. Ayan po. Tsaka makikita nyo rin dito kung ilan yung ating total maximum PV watts in series parallel, no? Maximum. Wala dito yung list factor. Makikita nyo yung pinaka-rated watts talaga. Nag-apply tayo ng list factor na 20%. Ito na yun. Okay. Sige, balik tayo rito. So, ang sabi ko, doon sa inverter specs, kailangan ay makuha natin yung pinaka-specs niya, no? So, lumagpas tayo. 520.7 volts. Wow, lagpas na. Gawin natin siyam na panel na naka-series. Ayun. So, ibig sabihin, sa siyam na panel ay pasok na yung ating volts ng panel doon sa ating inverter specs, na which is nakakuha tayo ng 468 volts. Pasok siya doon sa 500 volts. Yan, hahabulin lang natin kung ilang group ba yan. Number to be parallel, no? Ilang groups. Okay, so kukunin lang natin to. Like for example, yung 20 panels, meron siyang 75,520 watts generation charge a day. Okay, maglalagay ako dito ng sun window hours na standard 8 hours. Tandaan nyo po, ito po, 75,520 watts sa loob ng 8 oras yung ating 20 panels. Ito po ay example lang. Okay, so dito tayo. Ilang parallel yan ang ating gagamitin dyan. Mayroon na tayong isa, no? Mayroon tayong 33. Mayroon kong dalawa. 67,968. Kulang. Gawin natin tatlo. 101,000. Wow, ang dami na nito. 101,000. Kung isipin nyo po ay sobra-sobra na. Compared dito sa 75,520. Balik tayo dito. Bawas tayo. Dalawa lang. So, sa dalawa, pwede na po, ano? Pwede na siya nating gamitin. Or, kung gusto nyo, pwede kayong magbawas dito, gawin yung 8. At dito kayong magdagdag, gawin yung 3. Ayan po, 90,000 watts. At yung ating volts ng panel is 416.56. Lalabas din dito kung ilang panel yung gagamitin nyo. Overall, 24 panels. Tapos yung kanyang ampere, ayan, in series, 156. Ayan po. Tapos, yung pinaka-actual na volts niya, yung maximum, yung pinaka-actual na maximum wattage niya is, yan po, lumabas na 14,160. Kung titingnan nyo dito sa ating inverter specs, lagpas-lagpas na siya, no? Kasi 6,200 lang. Ito kasi, binigay ko lang na example po sa inyo. Huwag nyo pong, isipin na yun na yun. Sample lang po yan. So, gawin natin 1. Ayan, 4,000. 2. 9,000. So, sobra siya. 1 lang. Ayun. Tapos dito po sa ating breaker rules, yan, meron tayong rules sa breaker, which is breaker rules is not to exceed 80% of its capacity. Ang ibig pong sabihin yan, kung meron tayong isang breaker, ay ang kanyang kaya lang i-handle ay 80% ng kanyang rated na ampere. Like for example, meron akong breaker na 20 ampere, ang kaya lang niya i-handle ay 80% ng 20. Okay? So, load ampere, dito po, load ampere. Meron akong 20 ampere na load. Ang kaya na lang i-handle dyan, yung pwedeng gamitin na breaker dyan ay 25 ampere. 25 ampere. Ibig sabihin, yung 25 ampere na breaker ko na gagamitin, ang kaya lang pala niya i-handle dyan ay 20 ampere. Ito po. Mag-base po tayo sa load ampere. At saka yung ating kukunin dyan ay yung ating breaker rated ampere na gagamitin, which is 25.
So, ibig sabihin, yung aking panel, meron akong 13 ampere. 13. Ayan. So, ang gagamitin ko palang breaker dyan ay 16 ampere sa ating panel na may 13 ampere. Ayan. So, kung kukunin natin to, example lang to, ano? 52.7 total ampere in series, parallel. Ayan. Series parallel, 52. 52. So, ang gagamitin ko pala yung breaker rated ampere to BIOS. Yan. Breaker rated ampere to BIOS is 65 ampere. So, yun pala yun. So, yun lang. At sana'y makakuha kayo ng idea about dito sa ating computation na to. At yun nga, kung ito po ay inyong nagustuhan, like at share naman. At kung bago ka pa lang po sa ating channel ay paki-subscribe na lang yung ating channel at huwag niyo pong kalimutan i-click yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga videong gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood. And God bless po sa ating lahat.